amendments o insertions sa House, Senate, BICAM, pati na rin sa NEP. Kaya umabot sa 1 trillion o mahigit pa ang total budget para sa 2025 GAA. Para po malinaw, ang mga budget na ito ay ginagamit ng DPWH para sa mga proyekto at hindi po para sa proponent. At sana si DPWH lang po at si Sec Vince Dizon ang maglabas nito at hindi na lang hanapan sa akin. Gayon din ang ilan umano na ipinadaraan pa sa kanyang inang si Senator Loren Legarda upang huwag ilabas ang listahan. Makukulong na matataas na opisyal o merong malalim na investigasyon na gaganapin. Ang hiling nga lang na marami, maging transparent lang yung maging investigasyon. Kasi sinabi ko na from day one, may script talaga sila na babatayan. May script silang ginawa na at yun ang kanilang tatapusin. O ano ba yung script na to? Di ba yung script na to, si Saldico ang mastermind, kasama ang mga ilang contractors, ayan, nakasama niya si Diskaya. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. At kung hindi naman po nagno-notify sa inyo ang ating video, huwag kayong mag-alala. Madali lang po yan. Punta kayo kay YouTube, andyan po yung search bar. Type nyo si Kuya Goods, lalabas na po. Nako, bistado! At ano ito? Booking na booking, grabe, no? Checkmate ngayon si Bongit! Oo, lumabas lahat ng datos, lahat ng mga merong district engineers, offices, regional offices, legislative district representative, NEP restored, NEP total, ninakaw. Yung mga nakaw, yung mga proyekto, ano meron sa proyekto na yan? Alam nyo na. Ano meron? Alam nyo na. Maraming malita ang makukuha. Ngayon nga, ang bilis kamera, ngayon, mabilis nilang niratipikahan ang budget ng 2026. Wow, ang galing. Basta pera, no? Kunyari, nag-aaway-aaway pa kayo dyan. Huwag nyo kami pinagloloko. Nawawala yung connect. Sorry, ayan okay na, bumalik. Akala ko nawawala. Bigla-bigla kasing nawawala eh. Mabilis silang kumilos pagdating sa mga budget. Pero yung pagtulong sa kanilang constituent o nasasakupan, matinong kalye, sisirain, para saan? Yung pondo ng 2025 hindi na mabalik. Para-paraan lang yan. Lapit na, malapit na. Lumalabas na mga aw-aw, lumalabas na yung mga pabida-bida na si BP Sara daw ay merong nilustay na bilyon-bilyon. Kilala nyo sila. Kasi matatapos na ho ang taon. Mabilis nilang niluluto ang impeachment patungkol kay BP Sara. Magtigil-tigil kayo. Wala na kayo talagang mga katuturan. Lahat ng mga pinagagawa nyo, wala nang kasay-say-say-say. Sustansya ang hinahanap ng taong bayan, hindi gawang kwento lang. Diba? Ito pa, bilyong-bilyong pondo, natatapon lang sa maling proyekto ng mga politiko. Sino magsasabi niyan? Nilabas na ho yan. At maaabutan. Bakit nawawala ako? Sorry kung nawawala. Privilege ni Kong Libiste mamaya. Baka hindi na natin maabutan. Sana meron dito. Sa camera. Kung halimbawa makita natin, isasama na natin sa ating informative content. Yan yung mga tamang-tama. Informative content, hindi yung mga naninira, gagawa kwento, mumurahin kung sino gusto murahin. Mga bayarang mga... Ito pa.
Kamara, ayun na, mabilis naratipakahan ng proposed national budget BICAM report. Nako, pagdating na naman sa gaan nito, baka mamaya. Di ba nga nilabas na nga yan, ni Atty. Topacio, na meron naman nakalusot na insertion. Bilyon-bilyon. Woo! Grabe na ito. Ang sarap daw kasi pag may mali-malitang pera na, no? Simulan natin ito. Bistado ka na, bongit-ngit. Sa paglalabas ng sunod-sunod na email, opisyal na liham, attachments, at may pirma mismo ng kalihim. Nako ka. Iginiit ni Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Leviste na wala ng lusot ang DPWH sa issue ng mga budget documents na una niyang isinapubliko. Ayon kay Leviste, binigyan niya ng sapat na panahon ang DPWH yung mga listahan. para i-authenticate ang mga dokumento. Isang pagsubok kung magsisinungaling, magtatago o aamin sa katotohanan ang ahensya. Ngunit sa halip na malinaw at agarang tugon, tumagal umano ang pananahimik. Bagay na lalo raw nagpapatibay sa kanyang punto. Sentro ng usapin ng October 1 email ni Leviste kay Vince Dizon Nako, na nagka-confirm ng file 2025 DPWH budget. Ayan na ha. Tapos ngayon, parang i-deny mo. Di ba ayan o, email. Nagpa-authenticate. At sinabi mo na ibigay yung file. Kasi gusto nyo transparency. Nangyari, parang bigla kayo tumahimik. Kahit nga si Manong Ted ay nagtataka sa katahimikan nito ng mamang ito. Bagay, oo. Baka hindi na makapagsalita dahil paus na. Sino siya? Kilala niyo naman yung bagong sekretary ng DPWH. PDF. Sinundan nito ng October 20 email mula sa DPWH Planning Service kung saan malinaw na nakasaad na ipinadala sa kanya ang for year 2026 DPWH HGAB summary by Leo LDPDF as per instruction of Secretary Vince Dizon at may kalakipang pirma ng kalihim. Para kay Leviste, malinaw ang mensahe, may email trail, may attachments, at may pirma. Checkmate po. Yun. Narito na po ang 2025 DPWH budget per district summary file na ibinigay sa akin ni Yumaong Yuse Cabral. Ang nakalagay dito na NEP restored ay ang allocable, ang taon-taon na alokasyon na maaaring i-allocate ng district congressman na ang total ay 401.3 billion na nadadagdagan ng 30 million kada distrito sa 2025. Ngunit magkakaiba ang budget ng bawat distrito. Bukod dito, may outside allocable naman na ina-allocate ng iba't ibang mga proponents kasama ang amendments o insertions sa House, Senate, BICAM, pati na rin sa NEP. Kaya umabot sa 1 trillion o mahigit pa ang total budget para sa 2025 GAA. Para pumalinaw, ang mga budget na ito ay ginagamit ng DPWH para sa mga proyekto at hindi po para sa proponent. At ang karamihan ng budget ay nasa labas ng allocable ng mga district congressman at may iba pang mga proponent. Nabuting malaman ng publiko ang nilalaman ng DPWH budget upang maipagmalaki po natin ang ating mga proyekto. Ito hindi naman maglalabas ng maling impormasyon ito si Congressman Leviste. Dahil masisira siya eh. Kasi ang unang nagbida-bida, yung Pangulo ng Pilipinas, at sumunod itong tagasunod niya na sinabi daw ng Pangulo na gusto ng transparency, gusto may makulong. Sa kabutihan palad nitong si Congressman Leviste, gusto niya rin kasi ayaw niya na maraming durobo, ayaw niya may durobo. Galit siya sa mga durobo. Ngayon, tumulong siya. Bakit nananahimik si Boy Paos? Nagtatanong lang ho kami. Bakit masyado kayong tahimik pagdating dito? Saka medyo nalilihis na yung usapin ng flood control, ha? Andito na tayo sa mga kumaban-kaban. Pero ang hiling ng taong bayan, pangalanan na yung the big fish at makulong. Parang inuutay-utay nila, no?
Una, may mga senador, tapos nabanggit yung mga congressman, tapos papasok mga iyak si ano eh. So si SC, sino SC? Si Samin, si Bersamin. Nadawit siya sa 8 billion eh. Bakit daw dinamay yung pangalan niya? 'Di ba? Sino pa? Si Tanggara, nadamay. Si Bunuan, nadamay. Yung SP, nadamay. Agoy. Yan. Yan tayo eh. Pag buko, hindi na. Deny na. Pero pag kumakamal, sarap buhay. Diba? Ganyan tayo eh. Yung isa, nakatakas o pinatakas. Dahil pag yun, nung kumanta, damay-damay lahat. Hindi pa nga tapos yung usapin kay, sa babae na dating DPWH. Secretary. Si Cabral, hindi pa kayo tapos doon kasi wala namang nilagay sa kahon na siya mismo ang nakita ng taong bayan. Baka tatanong kami, baka ibang Cabral yung nababanggit. Kaya ngayon, nagtataka ang taong bayan, saan ba dinadala yung bilyon-bilyong pondo? Natatapon lang sa maling proyekto. Nagtataka tayo, wala namang ang proyekto eh. Ghost project nga eh. Pero yung bilyon-bilyon, nasa na? Nagkautang-utang pa sa PhilHealth, no? Hanggang ngayon, hindi pa nababayaran. Walang ibabayad eh. Nanakawin pa sa budget ng 2026 para ma-replacement. Diba? Matapalan. Gagawa sila paraan. Yung insertion sa BICAM at GAA. Sa national budget ng 2026 ay maulit. Sana yung mga galing na senador, bantayan yung mabuti yan, ha? Ito, pasok na natin ito. Ano yung mga dapat pang malaman at ano yung mga bagay-bagay na, gusto nyong malaman. Pasok. Iniiwasan nila. Kasi pagka nagkaroon ka ng malalim na investigasyon, lalabas talaga Yan. kung sino talaga yung proponent ng proyekto, kung sino yung contractor. Siguro yun ang iniiwasan nila. Pero tama ka, di ba? Kung talagang, kunyari, kung ako yung congressman, nagawa ko na napaayos ko yung hospital ko, nagawa ko na napaayos ko yung aking eskwelahan, ipagmamalaki ko yun. Oo. Pero yun nga eh. Wala Iba-iba na itong mga proyektong to, hindi na to talaga yung mga pangunahing pangangailangan. And siguro, marami din ng naihiya at ayaw nilang ma-expose itong kanilang mga ginawang proyekto sa kanilang mga lugar. Ako mismo may nakita akong listahan, Admar, at personally, investigahan ko. Grabe, kalalaking pondo sa mga hindi kailangan proyekto. Talagang parang itinapon lang yung pondo and I would also like to investigate these things kasi sayang eh. Hindi naman to milyon, kundi bilyon-bilyon. Pangalawa, ito sana yung mga pondo na nagamit para nag-aral yung bata, yung ospital natin na iayos. Biruin mo, ito yung parati tayong nagagalit dun sa hospitalization, kulang ang budget, parati tayong nagagalit sa edukasyon, kulang mga equipment, facilities. Ganito pala bilyon-bilyon lang parang tinatapon lang na walang kwenta. Gaano po kahalaga itong listahan na maisa-publiko talaga, lalo na kung galing po ito sa DPWH po, no, na gusto talaga ni Congressman Leviste na sa side talaga ng DPWH ilabas ito. Kung ito ba ay mailalabas do, marami na tayong mga nababasa na mga sinasabing kaparehong kopya. Sa tingin nyo po, malalaman na rito sino yung mga big fish? Ay, oo, definitely. Kasi ang nakuha mismong lista ni Congressman Leviste, direkta kay Undersecretary Cabral. Ang trabaho ni Undersecretary Cabral at that time, siya yung nag-aayos-ayos nung nilalagay na pondo sa bawat distrito. And batay nga dun sa kanyang hinawakang listahan, maging doon sa mga galing sa kabinete. Merong mga listahan galing sa kabinete, Kongreso o Senado, makikita talaga natin yung nilalagay nilang allocable. Okay, Alam mo, yung pagtuturo at tungkol sino mga tao, importante yun. At importante yung maimbestiga natin yun. Pero ang mas importante dito
ay makorek natin yung sistema at proseso ng budget. Yun, tama. Katulad ng binabanggit ko, hindi pwedeng ganun budget. Di ba? Alam mo dati, Admara, ang budget ng isang congressman sa amin noon, meron kayong 70 million, 50 million for infra, or 40 million for hard infra, 30 million para sa mga ospital, kung ano mga kailangan gawin. So that's it, 70 million. All the national programs were implemented. Ngayon nagulat ako. Nung pumasok ako, nung unang dating ko dyan, bilyon-bilyon na yung pinag-uusapan sa distrito. Okay lang yun. Walang problema yung bilyon-bilyon. Kung naitatalaga mo at naiayos mo yung national budget, yung national program for infrastructure. Pero kung ang mga yung sinasabi nating pondo na ODA, Overseas Development Assistance, na ibinigay sa atin sa infrastructure, ginagalaw natin, hindi natin lalagyan ng pondo na commitment natin yun yung mga delikado. Kasi yung based doon sa mga foreign assisted projects, ito talaga yung malalaking proyekto na kailangan pondohan. More than usual, hindi natin kaya na pondohan kagad. Kaya sinasabi na, sige, maglalagay kami ng pondo sa inyo, tutulungan na namin kayo, pero maglagay kayo ng counterpart funding. Maglalagay ngayon tayo ng pondo para dyan. So kung ito naapektuhan na rin, ibig sabihin ganun na kababoy yung nangyari sa budget natin. Ito. Total naman, bilyon-bilyon ang usapan. Ngayon, kayo mga Pilipino, kayo mga kababayan ko, kung saan man kayo nakatira, o kung sino man yung kongresista nyo, hanapin nyo ngayon yung mga programa nila. Kasi, bilyon-bilyon ang usapan. Dati kila Congressman Defensor, 70 lang. 70 million lang ang binibigay. Ngayon dito, bilyon. 70 million. Ngayon dito, bilyon ang usapan. Oo, hanapin nyo. Kung meron bang proyekto, kita nyo nga. Kaya naman pala, gumagawa sila ng bagay-bagay na paggagastusan. Kagaya ng alin. Oo, matinong kalsada, konkreto, titibagin, i-jackhammer, gagamitan ng makina, sira. Ngayon ilalagay nila doon. Pera. Kasi magkakaroon ng bidding, magkakaroon ng ganto-ganiri, tatawaran, yung iba naman sa substandard, pera. Kung ano pa yung dapat na hanapin, lalo-lalo na sa mga yan, mga burial assistant, medical assistant, humingi kayo. Kasi meron sila nakaalat dyan kailangan yung malaman lang na merong mga bagay-bagay na pwede kayong humingi. Kaso pag pinagdamot na ng mga dorobo, kahit meron, sasabihin wala. Diba? Ang takaw nila sa pera. Tuloy natin. May usapin dito, Senator Lacson, may allocable sa 2025 budget ang 5 cabinet secretary at ilang. Mukhang maglalaglag na sino kaya ilalaglag nito? Mukhang sisimula na ata ni Pinky maglaglag ng mga gabinete. Pag ginawa mo yan, Senator Pinky, medyo hahanga kami ng bahagya. Pero, ganun ka pa rin. Hahanga lang kami ng bahagya, pero yung pananaw namin sa'yo, hanggat hindi ka umaalis sa partido ng mga amo mo, wala, sira ang karir mo sa politika. Nais pa imbestigahan ng Malacanang kung paano nakuha ni Batangas Congressman Leandro Leviste ang mga dokumentong nanggaling daw kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ang sagot ng kongresista, lahat naman ng sinasabi niya ay pwedeng ma-verify. Isiniwalat naman ni Senador Ping Lacson na merong mga cabinet secretary na humingi umano ng allocable sa 2025 budget. Batay rin sa mga dokumentong mula kay Cabral. May unang balita si Mav Gonzalez. Isiniwalat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi bababa sa 5 cabinet secretary at ilang undersecretary ay may bilyong-bilyong pisong allocable at non-allocable sa 2025 budget base sa dokumentong hawak niya. Sabi ni Lacson, galing ito sa abogado ni yumaong dating DPWH Yusek Catalina Cabral at mga dokumento mula aniya mismo sa DPWH.
Kabilang daw rito ang isang ES na may 8.3 billion pesos at si dating DPWH Secretary Manny Bonoan na may 30.5 Ayan na. billion Oh, para diba? sa 2025 lamang. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Bonoan kaugnay nito. Wala sa Amerika. Sabi ni Lacson, ang allocable ay patungkol sa mga mambabatas na nanghihingi ng proyekto. Kaya tanong ni Lacson, bakit nagkaroon nito ang mga cabinet secretary? Base rin daw sa pahayag ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, bukod kay Bonoan ay naghatid din siya ng kickback sa isa pang miyembro ng gabinete. Dagdag ni Lacson, meron ding bilyong-bilyong pisong halaga ng allocable para sa House leadership at sa ilang party list group. Maaari raw ipa-authenticate ang mga dokumentong ito sa Department of Budget and Management o sa DPWH mismo. Pagkatapos, pwede rin aniyang ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga cabinet secretary. Nang tanungin si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kung may mga cabinet officials sa listahang hawak niya, sagot niya may mga acronym siyang nakita. Nako, eh. Isang acronym po na kasali doon ay SAP. Hindi ko po masasabi sino si SAP, pero nandun po sa 8 billion pesos of projects si SAP. Hindi lang po yung listahang ito ang nakalap ko. Meron din po akong iba pang mga listahan ng mga insertions at ayon din po sa ibang mga nakalap kong mga ebidensya, lumabas din po doon ang acronym SAP. Nagpost si Leviste ng kanyang email sa DPWH noong October 1 nang mag-request siya ng DPWH budget kada legislative district. Pati ang sagot sa kanya ng DPWH noon namang October 20. Kalakip ng email ng DPWH ang ilang dokumento. Kabilang ang isang liham na may pirma mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sabi ni Leviste, binigyan niya ng ilang araw ang DPWH para i-authenticate ang mga dokumentong in-upload niya sa diba? Facebook. Never ni Sec Vince sinabi na hindi tunay ang aking mga dokumento. Ang sinabi lang niya, hindi pa niya Hindi po napatunayan. na-authenticate ka po. Okay. Kasi baka nasa abroad siya. Sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na isa sa publiko niya ito. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Dizon kaugnay sa mga bagong pahayag ni Leviste. Pero nauna na niyang sinabi na wala siyang ino-authenticate na anumang dokumento. Hindi rin daw malinaw kay Dizon kung ano ang mga nakuhang dokumento ni Leviste. Sabi pa ng kongresista, maraming pumigil sa kanya na mag-privilege speech ukol sa Cabral files at sila rin daw marahil ang pumipigil ngayon kay Dizon na Nako, ilabas yan na. ito. Tuloy. Lahat ng mga tao na nakapakalat dito, ayaw nilang lumabas ang mga pakalat nila. At sila rin po ay mga kaibigan ng aking ina. Pero, gusto ko silang public malaman kung saan nagastos yung 3.5 trillion pesos sa DPWH. Yan ang tunay na leader. Diba? Kasi hindi naman niya gagawin yan kung hindi bukal sa puso niya eh. Gusto niyang malaman kung sino yung kumamal ng kaba ng bayan. Sino ang durobo. Para malinis na. Para maalis sila sa pwesto. At para hindi na pamarisan. Kasi kung hindi sila matatanggal dyan, tuloy-tuloy ang pagnanakaw. Kawawa ang Pilipinas. Diba? Imbis na sa infra gagawin, infra ng bahay nila. Infra ng... Nag-iipon sila ng infra pera. Agoy. Nakakalungkot din na imbes na ilabas, mukhang pinagtatakpan pa. Kaya sana si DPWH lang po at si Sec Vince Dizon ang maglabas nito at hindi na lang hanapan sa akin. Gayon din ang ilan umano na ipinadaraan pa sa kanyang inang si Senator Loren Legarda upang huwag ilabas ang listahan. Sinusubukan pa naming makunan ng pahayag ang senadora. Sinagot din ni Leviste ang alegasyon ni Dizon na sapilitan niyang kinuha ang mga dokumento kay Cabral. Bakit after 5 days lang niya sinabi yan? Actually, November ko pa sinasabi meron akong files from Yusek Cabral. Wala siyang sinabi na ganung kwento. Sabi ni Palace Press Officer Nako, tigil na yan. Pag ito nagsalita, yan, Diyos ko po. Wala kang makikinig, wala kang mapapakinggan na maganda. Puro hindi maganda. Kaya tigil na natin yung pes na yan. Mas kamukha yan ni ano. Kasi yan yung nagsabi kay BP Sara na kamukha lang ni BP Sara yung ano eh. Hindi niya alam, mas kahawig niya yun. Kaya maraming memes na lumalabas.
mas pinagtabi sila, lumalabas, kahawig niya nga. O, sino yun? O, Dal yun, Dal. Yung mga kalaban, ilalagay sa kaso. Ex-Congressman Defensor sa laban kontra korupsyon. Ano ito? Ganito yan. So, anong nangyayari? Pag kalaban ka, gagawan ka ng kaso. Gagawan ka ng kwento. Pero pagkakampi ka, kahit nandudurobo ka, ligtas ka. Kakampi nila eh. Diba? Kita nyo, pansinin nyo, bunuan, nakasibat. Yung mga iba nagsipag-resign. Wala nangyari. Nag-resign na eh. Eto ngayon, pasok natin. From day one, hindi ako naniniwala dahil alam ko may script na. Yan na. Nung ginawa yung Blue Ribbon Committee at nakita ko na umiiwas mga tao, imbestigan, itong ICI may iniiwasan, ayaw gawing transparent, yung may mga taong hindi inimbestigan, na hindi nga pinatawag niyo sila Mark Tectay, sila Paul Estrada, alam ko na may script na yan. Ang ending sa kanila, si Saldico ang mastermind, maglalagay ng ilang contractors, maglalagay ng ilang DPWH. Doon sa mga congressman at saka senador, babalansin pa kanila. Kung sino makikisama, kung sinong okay na, wala. Yung mga kalaban, ilalagay nila dyan sa kaso. Hindi mangyayari yung ating hinihintay at yung ating inaasahan na merong makukulong, na matataas na opisyal o merong malalim na investigasyon na gaganapin. Yan na. Ang hilinga lang ng marami, maging transparent lang yung maging investigasyon. Kasi sinabi ko na from day one, may script talaga sila na babatayan. May script silang ginawa na at yun ang kanilang tatapusin. Ano ba yung script na to? Di ba yung script na to, si Saldico ang mastermind, kasama ang mga ilang contractors, nakasama niya si Diskaya, pagkatapos kasama ang mga ilang kawani ng DPWH, which is si pinakamataas na, si Undersecretary Bernardo. So, yan na yun. Pati sila Alcantara, sila Bryce sila Alcantara, inoferan pa ng Witness Protection Program. So, ito na talaga yung script na gagawin nila at umasa tayo na hanggang dyan na lang yan. Hindi na yan lalalim, hindi na yan didiin pa o magtuturo pa na kung sino talaga o makikita talaga natin yung pinakagalamay ng kabuuang operasyon ng sindikato. Opo, at bukod dyan, Kong, mayroong nasawi pa, pumanaw pa itong si Yusek Cabral at ang yung mga files na mula sa kanya ay ngayon ay inilabas nga ng kongresistang si Leviste. Ano naman po ang inyong masasabi po dito sa naging pasabog naman po ni Congressman Leviste? Kaugnay nga po dito sa mga files mula po kay Yusek Cabral. Alam nyo, nung siguro November of last month, nag-usap na kami ni Congressman Leviste. At doon sa aming pag-usap ni Congressman Leviste, nabanggit niya na sa akin yung files na ibinigay o nakuha niya kay Yusek Cabral. Kaya ako naniniwala na totoo yung hawak niya. May binanggit pa nga siya sa aking pangalan. Pero syempre, tinitingnan natin at nirespeto natin yung pinaliwanag o pinakita ni Congressman Leviste. At sa palagay ko naman, sa kanya din, tinitingnan niya na talagang ipapakita to ng DPWH. Kasi yung files na yun, sinabi niya sa akin, may mga malinaw na kung sino ang nakatoka doon sa mga allocation. So hindi na ako magtataka na totoo ba yun o hindi. Totoo yun. Nung pa hindi pinag-uusapan niya, nakwento na yan ni Congressman Leviste. At ako'y naniniwala na may kopya naman ng DPWH. Kaya dyan sa labanan, kung totoo ba yan ang hindi, talagang totoo. At nakita niyo naman, ilalabas ni Congressman Leviste yung listahan. In fact, kahapon nga, merong isa tayong kaibigang congressman na tumawag at binanggit nga niya na talaga daw inilalabas ni Congressman Leviste lahat ng mga files, no? Sabi ko nga, at siguro makakausap ko naman si Congressman Leviste na siguro dahan-dahan niyang ilabas, no? Para makita talaga, iba niya na, ginawa niya naman niya yung buo, pero yung talagang pag-a-analyze kung sino napunta, magkano napunta, dahan-dahanin niya to para makita ng taong bayan.
Pero ang problema, Kong Mike, ay ang sagot naman ng mismong DPWH Secretary ay yung mga kopyang hawak ngayon ni Congressman Leviste ay hindi pa daw authenticated. Ano naman po, paano naman po yun makaka-apekto dito sa mga expose na sinasabi nga po ni Congressman Leviste? Alam mo yung authentication, pag kami nagsabi ng hindi maganda tungkol sa kanila, katulad ng sinabi ni Gutesa, sinabi ni Saldico, ngayon sinasabi ni Leviste, ang sagot nila parati hindi authenticated. Kaya nga eh. Ito naman kay Congressman Leviste, napakadaling tingnan yan. Titingnan lang nila sa files nila sa DPWH, makikita nila kung nandun yung proyekto. Pupunta sila sa region o kundi kaya sa district, makikita nila kung nabid at nandun talaga yung proyekto. So yung salita na hindi authenticated yung mga dokumentong yan, wala yan. Mga salitang talagang ayaw paniwalaan yung katotohanan. Di ba yung sinabi ni Saldico, nagbigay ako ng 100 billion, buti inamin lang na may 100 billion. Sabi nila, hindi, kailangan pirmahan mo. Sinabi nga ng tao, ito yung 100 billion. Tiningnan sa proyekto, nakita sa listahan, nandun talaga yung 100 billion. So hindi nila pwede itong basta-basta isang tabi at parating ang sagot nila pag hindi nila gusto yung datos o yung nakikita nila, hindi authenticated. Ang sabi po ng Malacanang, dapat imbestigahan din daw itong kung papaano nakuha ni Congressman Leviste itong itinuturing ng Cabral files. Sir Mike, alin ho ba ang mas importante? Yung imbestigahan kung papaano nakuha o imbestigahan kung yung laman mismo ng files na nakuha po ni Congressman Leviste? Yan ang dapat imbestigahan, yung laman. Pero kung paano nakuha, counter lang na nila yun. Oo, kasi bukum-buko na itong mga nagsasabuatan. Ang tawag sa kanila dyan ay mga kakaibigan sa pagdudurobo. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, abangan nyo yung privilege speech ni Kong Leviste. Hindi na natin nakita Baka bukas sa mamaya ilalabas yun. Hanggang sa muli, pakilike and share. Wag na wag kang aalis kung hindi ka pa nakapag-subscribe at importante yung hit mo yung bell para meron kang notification araw-araw. Hanggang sa muli, bye-bye!